Tingnan natin ha, tingnan ninyo yung mismong bitaw ni VP Sara Duterte tungkol dito ha. Pakinggan ninyo. Ano nga bang ginagawa ng Pangulo? Yan ang banat ni Vice President Sara Duterte sa pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, bakit ito nasabi ni VP Sara? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na magpapatuloy ang krisis sa langis hanggat mayroong sigalot sa Middle East. Sinabi yan ng bise matapos pangunahan ang pagunita sa araw ng kagitingan sa Davao City. Gayon Ano ba yan? giit ni VP Sara, may paraan daw para mapababa ang presyo ng langis sa bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi agad bababa ang presyo ng petrolyo, yan ay kahit nagdeklara na ng 2 linggong ceasefire ang Amerika at Iran. Narito ang pahayag ni VP Sara. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or kung merong ibang supply. Oh. Ayan. Nagsasuggest na si VP Sara Duterte, dapat bayaran nyo yan bilang advisor. Na hindi dumadaan sa Middle East na papasok sa ating bayan. Ang linaw na sinabi niya ha. Dumadaan na. Oh. Jiggy, muli ring kunistyon ni VP Sara ang pagtugon ng gobyerno sa krisis sa langis. Pakinggan natin ito. Ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya para tulungan ang mga kababayan Ewan din namin. na tinatamaan o nahihirapan dahil dito sa epekto ng krisis sa Middle East. At Bril, kaugnay dun sa mga kumakalat na issue sa kalusugan ng Pangulo, ano Ano ba talaga ginagawa niya? Nagtatanong na si VP Sara Duterte ha. Eto pa, ano sagot ni VP Sara tungkol sa sakit ni BBM? ang payag dito ni Vice President Duterte? Jiggy, naging matipid ang tugon ni VP Sara nang tanungin tungkol sa mga kumakalat na umano'y malala ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang kanyang sagot. Good luck sa kanya. Yun lang ang sagot. Good luck sa kanya. Ha? Good luck sa kanya. Oh. Pakinggan natin si Claire Castro kasi napikon. Napikon si Claire Castro sa sagot ni VP Sara Duterte kaya umiiyak-iyak na naman siya. Ha? Eto, panoorin ninyo yung sagot ni Claire Castro at mangiyak-ngiyak siya. And dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang. Good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong. Anak ng kwe! Ano naman yan? Irresponsableng tanong, tas ibibintang mo kay VP Sara Duterte. Panak ka ng tutya. Ito ang pinakamatinding... Masasabi ko bang kabobohan? O katangahan? O sobrang... Ano ka lang talaga? Obsessed kay VP Sara Duterte. Sobrang obsession to eh. Kasi tinanong nga siya eh, may sakit ba? Ano masasabi mo sa sakit ni ni BBM? Good luck. Simpleng tanong eh. Hindi nga pumitik eh. Sana man lang sinabi niya, huwag kang mamatay, gusto ka naming makulong. Walang ganun eh. 'Di ba? Ang sabi niya, good luck. Kasalanan pa rin ni VP Sara Duterte. Irresponsible daw kasi yung tanong. Tingnan nyo ha. Irresponsible yung tanong. Tutungo yan kay VP Sara. Dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan.
Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin So kasalanan niya? Kasalanan ba niya? natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. May irresponsableng tanong daw, kaya daw naging irresponsable yung sagot. Grabe logic mo, madam. Kakaiba talaga. Nakakainit ng dugo. Good luck. With a smile. With a At lahat smile. ng sa paligid niya ay nagtatawanan. Kasalanan pa rin niya yung nagtatawanan sa paligid. Ibang level to si Claire Castro talaga. Ibang level. Bilang isang Pilipino, hindi natin gawi ang mangutya, pagtawanan, ang sinumang may sakit. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa lamang. Ginagawang sakit para masira ang Pangulo. Ang sabi nga nila, an idle mind is the playground. Yan na naman siya. Or rather, an idle mind is Ano? devil's playground. Ayan na naman siya. So makikita natin, tumawa? Is Tumawa? that a last laugh mentality? Or mockery of misery? Agnak, agoy. Hindi ba dapat ang isang tao kapag may sakit, mas binibigyan natin ng atensyon at binibigyan natin ng dasal para mas maging maigi ang kalusugan? Hindi mo tatawanan at parang ikaw pa ay sarcastic sa iyong mga kasagutan. Salamat po. Sunod po ng tanong, Tristan Nadalon, Newswatch Plus. Yan po ang response ng nakakatawang opisyal ng gobyernong ito. The clown of this government. Di ba? Kasalanan ni VP Sara Duterte dahil may maling tanong sa kanya o merong irresponsableng tanong sa kanya, kaya kasalanan niya. At kasalanan din niya na tumawa ang tao sa paligid niya. Sa good luck lang na sagot. Dito, makikita mo, one, ang logic talaga ni Claire Castro pangtanga. Yun totoo. Yun ang totoo. Two, parang naniniwala na ata ako na ginawa nila itong fake news na ito para i-clickbait o i-bait yung mga tao, opisyal, at kahit si VP Sara Duterte. Para bagang ginawa ito para matuwa ang kampo ni VP Sara Duterte para eventually isuplak ito o gamitin ito laban sa mga supporter ni VP Sara Duterte. Kasi kaya nga ngayon mga kababayan, ito lagi ko to sinasabi sa channel ko Asahan ninyo na kung gusto ninyo malaman ng katotohanan, dito sa Banatbay, sisiguraduhin ko sa inyong tayo hindi magbabalita ng fake news. Kasi ayaw ko talaga yan. Galit talaga ako dyan sa fake news. Whether yan po ay makakabuti sa ating pinaglalaban, basta fake news, hindi ako mag-agree. As a matter of fact, ilang beses kong pinatunayan sa inyo yan. Marami dyan na nagsasalsal ng mga fake news. Hindi ko alam for the content or for whatever reason, they would do it. Ako kasi hindi ako naniniwala. Kasi pag ikaw, gumawa ka ng fake news para lamang sa content, hindi pang matagalan yan. Mababaw yan. Yan ay pangsandalian lamang na pag-ibig, ika nga. Ang peking pag-ibig ay pangsandalian lamang, sabi nga. Ang libog ay pangsandalian lamang. Ang tunay na pag-ibig, yan ang napaka-importante. So, ibig sabihin, ang tunay na balita, ay yan ay napaka-importante. Yan ang pangmatagalan. Yan ang importante sa lahat. Yung tunay na balita. So, wag tayo magpapaakit sa pag-ibig ng puta. Totoo yan. Yan yung sinasabi ni General Luna Di ba? Tayo naniniwala sa pag-ibig ng puta. Yung Amerika yun Yung pag-ibig na fake. So parang ganito yan. Sa balita, wag kayong
Pag ikaw, gusto mo ng content, at magsasalsal ka lang ng balita para lang magkaroon ka ng content, hindi magtatagal yan. Napaka-importante na yung totoong balita. Kahit hindi ganon quote-unquote kadami ang viewers mo, basta totoong balita, maniwala ka in the long run, people will follow you because you have the credibility. Yan ang lagi kong ipapangako sa inyo. Pangalawa, malamang sa malamang niyang fake news na yan, kaya lumabas yan para itrap talaga yung mga Duterte supporter. Dahil, one, masasala nila ngayon, makakasuhan nila ngayon. Kasi yan ang yan ang sinabi ng NBI, may balita napanood ko Mamaya, maaari pa ba natin i-play? Hindi na pala. May, yung sabi ng NBI, binabati natin mga taga-NBI nanunood daw talaga sila at binabantayan nila mga social media personality. At alam ko kasi nabanggit siya sa akin ni Sir Jack nung pumunta siya sa NBI. Talagang particular daw na pinapanood, binabantayan ng Banatbay. So binabati ko mga taga-cyber dyan, huwag kayo mag-alala, hindi ako magpapalabas ng fake news. Kung manood man kayo kasi nag-e-enjoy kayo. Kung manood man kayo kasi naniniwala kayo. Pero fake news, puta, hindi ko gagawin yan. Magkamatayan na hindi ko gagawin na maglabas ng fake news. Hindi ko gagawin yan dahil, una, masisira channel ko. Yan ang sinabi ng aking airpat. Credibility is more than anything else. Yan, importante yan. Credible dapat. May ikikwento ko sa inyo, kunwari meron ako narinig. Ikikwento ko sa inyo ngayon yan. Kayong bahalang umusga. At pagpapakitaan ko kayo ng circumstantial evidence that would make up your mind kung yung bang balita na yan ay totoo o hindi. Halimbawa, itong may sakit si Marcos. Again, I'm challenging Marcos not to do a live press con, live event kasi hindi puro video lang ang lumalabas. Wala po ako sinasabing may sakit siya, pero napaka-importante kasi ngayon na lumabas ang presidente. Tayo'y may krisis. Ladies and gentlemen, we have, sabi nga nila, mas malala ito sa pandemya. Ang pandemya, alam natin kung paano sugpuin. Diyan ka lang sa loob ng bahay mo. Buhay ka. Di ba? Alam natin Ito, hindi natin alam paano gagawin. Bakit? Pag sipa ng presyo ng gasolina, sipa presyo ng, hindi mo talaga alam presyo ng mga bilihin, taasan. Anong solusyon? Pag naubos na tong krudo natin, lahat ba tayo walang kuryente? Hindi kasi yan ang tanong ng mga tao Marami nagtatanong sa akin yan Wala na ba tayong kuryente after by June o next? Paano pag nagpatuloy itong gera? Nasagot ko, hindi ko rin alam. Ba't din yung tanong sa presidente? Kasi nga yung presidente dapat nagto-talk to the people siya Buti pa si Yorme nagto-talk to the people Di ba? Dapat mag-talk to the people ang presidente live. Anong plano mo sa amin? Anong gagawin mo? Ito ba? Ang daming humihingi na tanggalin na yung VAT, tanggalin na excise tax. Nga nga, presidente hindi magsalita. Anto, pipe? Yun yung sinasabi natin. Ngayon, dahil doon, nagkaroon ng mga haka-haka. May sakit ba si Marcos? Buhay pa ba? Kaya yung sinasabi nilang St. Luke's, parang awa nyo na. Kahit hanapin nyo sa channel ko, hindi nyo makikita yan. Kasi delikado yung mga ganyang videos Maniwala kayo, delikado yan. Hindi natin alam kung kailan ba yan ginanap, kailan ba yan na video, sino ba talaga ang sakay niyan, tapos ipopost mo, tapos palalabasin mo si Marcos ang may nandun. Naku po, delikado tayo dyan. Again ako nagbababala lang sa inyo. Kasi nakabantay, ginagamit ng gobyernong ito ang NBI ngayon. Kaya inilagay dyan si Matibag para gamitin tong i-weaponize tong NBI to file cases against social media personalities. Kaya wag kayong sakay ng sakay. Maging matalino naman kayo. Yun lang sa akin, maging matalino tayo. Wag tayo sakay ng sakay. Alam ko, kasi alam nung iba dyan, na mga social media personalities, alam nila na medyo kaduda-duda. Pero sumasakay sila
for the content. Marami nga dyan hindi Duterte supporter. Ginagamit lang ito for the content. Tayo naman, dahil we are passionate and some of us, not me, some of us gusto na mawala talaga si Marcos. Not me. Gusto ko siyang mag-resign, hindi mawala. Kasi gusto kong panagutan niya lahat ng kasalanan niya. Marami dyan, dahil frustrated na, gusto nang may mangyari kay Marcos, isi-share na lang ito. At pag isi-share niya yan, ilang tao lang mag-report. Tandaan ninyo, this is all about 2028 election. Sure ako dyan, they hired troll farms, to report the supporter of BP Sara Duterte, especially those quote-unquote big followers, whether you are really a blogger or influencer or prominent sexy model. Pag sinakyan mo, matik yan. I-report ka para matanggal ang Facebook mo. Why? For the 2028 campaign, ma-monopolize nila ang social media. Because they know social media has an impact on people's judgment pagdating sa botohan. Kaya maging mautak tayo mga kababayan. Huwag tayo sakay ng sakay. Parang awaan nyo na. Sa mga kapwa ko Duterte supporter vlogger, maging matalino tayo. Hindi porket sinabi ng isang matalinong personalidad, sasakyan natin, totoo na yan kasi sinabi ng personalidad din to. Hindi. Wag! Maging mautak tayo. Hindi porket may isang personalidad na sinabi, ganito, ganire, sasakyan na natin. Wag! Hindi ko sinabing gago yun. Hindi ko sinabing nagpapakalat ng fake news yun. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero baka mamaya, pati siya, nabiktima. Diba? Hindi natin alam eh. Baka nabiktima lang din siya. Tapos, mabibiktima tayo. Kaya nga maging matalino tayo. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, mag-follow kayo sa SMNI. Kasi sa SMNI, it will take time bago sila mag-post. They would really verify kung totoo ba itong balita na ito o hindi. Ganun ang SMNI. They were trained. Professional ang mga tao sa SMNI. Tingnan natin ng page ng SMNI. Pag meron na doon lumabas at ito, ay yan, totoo na yan. Yun lang sa akin. Sana mga kababayan ay makinig po tayo dito sa... At ang sigurado ko sa inyo, ipapangako ko sa inyo, hindi po tayo maglalabas ng fake news. Ha? Pangako ko sa inyo yan. Pangako ko sa inyo kung ano lang yung tama, yun lang tayo. Diba? Sana po, mga kababayan. Ako po si Banat Bay. Sana po ay i-share, i-subscribe po kayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang